Dako ho tayo dyan sa may bahagi ng Palasyo Malacanang. Ang Malacanang sinabi hong posible ang pagpapatupad ng adjustment sa ilang mga programa na pinupunduhan naman ng excise tax. Paranaque Sul naman suportado ang emergency power ni Pangulong Marcos para pigilan ang pagtaas ng presyo ng langis. Tinutukan niya ni Bombo Annalise Soberano. Hindi inaalis ng Palasyo ng Malacanang ang posibilidad na magkaroon ng adjustment sa ilang mga programa ng gobyerno na ginagastusan ng excise tax. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna na rin ng una ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan siya ng kapangyarihan para mabawasan ang excise tax na ipinapataw. Ayon kay Castro, sa pansamantala lang naman kung sakasakali ang mangyayaring adjustment na siya din namang binitiwang pahayag ng punong ehekutibo. Ang hakbang ay gawain ani ni Castro para makaagapay naman o makatulong sa marami nating mga kababayan sa inaasahang pagtaas ng presyo ng krudo dulot ng gulo sa gitnang silangan. Ang Universal Healthcare at Public Health Programs ang sinasabing ilan lamang sa pinopondohang mga programa ng excise tax. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Of course, mag-a-adjust din po. At sabi nga naman po ng Pangulo, ito'y temporary. Para lang po makaagapay tayo kung darating po talaga na sobrang mahihirapan po ang ating mga kababayan sa pagtaas po ng presyo ng krudo. Samantala, nagpahayag din ng suporta si Paranaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan sa panawagan ni Pangulong Marcos na pagkalooban siya ng emergency powers upang pansamantalang maibaba o maisuspinde ang excise tax sa produktong petrolyo sa gitna ng posibleng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng labanan sa Middle East. Ayon kay Yamsuan, mahalagang hakbang ito upang maibsan ang epekto na posibleng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa ekonomiya at sa mga mamamayan, lalo na sa mga low-income na mga Pilipino. Sinabi ng mambabatas na kung patuloy na tataas ang pandaigdigang presyo ng langis, walang gagawing hakbang ang pamahalaan, maaring maapektuhan ang mga sektor tulad ng transportasyon at manufacturing, posibleng magdulot ng domino effect sa presyo ng pagkain, kuryente, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin. Iminumungkahi din ni Yamsuan ang pansamantalang pagpapatupad ng work from home setup sa mga empleyado at online classes sa mga paaralan upang mabawasan ang gasto sa transportasyon ng publiko kung lalala ang pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, naghain din si Senator Bam Aquino at Marikina Representative Miro Kimbo ng kani-kanilang panukalang batas na magbibigay ng espesyal na kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang bawasan o suspendehin ang excise tax sa petrolyo. Batay kasi sa Department of Energy, maaaring tumaas ng hanggang 10 piso kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Ang pagtaas ng presyo ay iniugnay sa pangamba na maaaring isara ng Iran ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng malalaking bahagi ng supply ng langis sa mundo. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.